Magandang araw sa inyong lahat mga ka-midnight at panibago pong kwento tayo sa ating aswang seryeng alias Itim na Hunyango, ang pinakababanlilang na antingero. Atin na pong natunghayan sa ating nagdaang kabanata ang mga kaganapan sa ikalawang istasyon kung saan sa tulong ng mga manlalakbay na pinangungunahan ni Mang Abner ay nagawa nilang makahanap ng pansamantalang lugar na pamamalagian upang palipasin ang paparating na dilubyo o bagyo sa kapatagan na nagyayelo. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakbay at pagkuha ng lugar na ito, sa kasamaang palad ay isa sa kanila ang nalagas, dahilan upang makita at mailahad dito sa mga antingero ang karahasan na dulot ng kapatagan ng mga halimaw. Kaugnay pa nito ay ang iilang individual o grupo ng mga matataas na uri ng mga manlalakbay at mersenaryo na naroroong patuloy na minamanmanan ang kilos nitong si Lezen at tila bang inaantay na mahinog ang mga sandatang gamit nila bago itong kunin sa kanila. Mga ka-midnight, bago tayo magtuloy ay huwag kaligtaan ng pag-iiwan ng like sa ating kwento at mag-comment na rin po kayo kung gusto nyo ang ganitong uri ng mga istorya, at bago ka pa lamang sa ating channel ay mangyaring mag-subscribe ka na at pindutin ang all sa notification bell icon nang sa gayon ay manatili kang updated sa ating mga istorya. Dumako na po tayo sa ating kwento sa gabing ito. Masyadong malawak pala ang loob ng kuwebang ito. Hindi tayong nakatitiyak at maaaring may iilan pang nilalang ang naninirahan sa kaibuturan nito. Hindi tayo maaaring magpakakampante sa pananatili dito sa bukana. Tama siya. Ang mabuti pa'y suyuri natin ang loob ng kuwebang ito upang matiyak. Aabuti ng halos 2 hanggang 3 araw ang itatagal ng bagyo. At sa pagkakataong iyon ay maaaring may ilan pang mga halimaw ang magawang marating ang kuwebang ito sa pagtatago sa bagyong paparating. At hindi naman natin maaaring panatilihin na nasa bukana lamang tayo. Mas mainam kung makakahanap tayo ng mas ligtas na lugar sa kaloob-looban ng kuweba. Proteksyon na rin hindi lamang sa bagyo at sa ginaw na dulot nito, kundi sa mga halimaw na maaaring magawi dito. Tama. Ang lamig na dulot ng bagyong paparating ay maaaring pagyiluhin ang lahat ng may buhay na dadaanan nito. Maliban na lamang kung orihinal na taga rito ang mga nilalang at halimaw, pagagawa nilang matagalan ito. Ngunit kagaya ng alam nyo na, maraming mga nilalang at halimaw na nagmula sa iba pang parte ng kapatagan at ibang estasyon ang nagpapagala-gala dito. Kagaya ng mga nakita nyo kanina sa labas, ang mga kagaya nila ay hindi kayang tagalan ang lamig ng bagyong paparating at tiyak na maghanap sila ng mapagtataguan. Kagaya nila, maging tayo ay maaaring manigas, maging yelo at mamatay. Oras na malanghap natin ang simoy ng bagyo. Kaya naman, kailangan natin ang magtungo sa ilalim ng kuwebang ito. At bilang kayo ay mga baguhan pa lamang dito, hayaan niyong kami ang manguna sa pagpasok sa kaloob-looban. Ngunit kakailanganin namin ang tulong na maaari niyong maibigay. Alam ko naman na may kakayahan kayo sa pakikipaglaban at kombate na higit sa kakayahang maaaring maibigay sa regular na mga pilak na manlalakbay. Kaya naman kapag dumating sa pagkakataong iyon at kailanganin namin ang tulong nyo, aasahan namin na tutulong kayo. Huwag kayong mag-alala, sa abot ng aming makakaya, tutulong kaming lahat, hindi ba? Oo nga! Aba, kung labanan lang naman, huwag na kayong mag-alala pa dahil kami na siguro ang hulog ng langit para sa inyo. Alam nyo, hindi naman sa pagmamayabang, pero ang mga sandatang gamit namin, nako, kapag nakita nyo kapag ginamit namin sa mga halimaw, nanginginig ang mga halimaw at namamatay ka agad-agad kahit pang anong tibay ng depensa nila. Tsaka maliban pa doon, di mo bang alam, doon sa mundong pinanggalingan namin, bayani kami nitong si Paring Jimeno. Oo, di ba Paring Jimeno? Kwento mo nga sa kanya. Ano ka ba paring Kulas? Huwag mong sabihin na yan na naman yung rebulto doon sa disyerto. Ano ba nga ba? Hindi ba yun? Pambihira kaya yun? Alam mo Manong, may rebulto kaming ginawa ng mga tao doon sa disyerto kasi
tinulungan namin sila at ginawa naming mapayapa ang buhay nila laban doon sa halimaw na nanggagambala sa kanila. Ending, kahit ayaw naman namin, ginawang kami ng mga ribulto doon. Anong ayaw? Pinilit mo kaya sila pa rin, Kulas? Nakiusap ka pa nga doon eh. Wala akong matandaan na kagaya niyan. Pero, judging by the area that we are in today, Wow, English? Ano na naman niyang sasabihin mo? hindi, ang ibig kong sabihin, parang may nalalanghap akong malansa sa loob ng kuwebang ito. Hindi kaya may ahas dyan sa loob? Hindi ba paboritong tiraan ng mga ahas sa mga kuweba at madidilim na lugar? Di malayong mangyari yun. Dahil sa irregularidad na nagaganap dito, di na ako magtataka pa kung may iba pang mga halimaw ang nasa kailaliman ng kuwebang ito. Hindi natin alam kung ganong kalawak ang kuweba sa ilalim. Di natin alam kung ilan pa ang mga lugar na maaaring pagtaguan ng mga halimaw. Pero tama itong kaibigan mo. Nalalanghap namin dito ang simoy ng kakaiba. Malansa na para bang dugo, na para bang isang nilalang na nababalot sa karahasan. Kaya naman, mga kasama, ihandaan niyo mga sandata niyo. Alamang sandali, maaring sugurin tayo ng hindi inaasahan ng mga halimaw. Gamit ang mga ilawan na bigay nitong si Mang Abner. Mga ilawan na tila bang uri lamang ng mga bilugang bagay na parang kristal. Ngunit sa oras na sindihan nito, lumulutang lamang ito sa kanilang paligid at parabang sumusunod sa kung sino man ang may hawak nito bago ito maging aktibo. Naroroon itong nakalutang at nagsisilbing tanglaw sa kanilang madilim na dinadaanan. Ang kuwebang ito ay may malawak na tila bang pasilyo. Makintab ang buong paligid na parabang nagyeyelo, ngunit hindi mararamdaman ang ginaw sa loob ng kuweba. Oo, at parabang kristal na yelo ang mga pader nito. Subalit wala ang lamig. Sa halip, mas mararamdaman pa ang tila bang bahagyang mainit na hangin na nagmumula sa loob nito. Subalit kagaya ng sabi nitong si Mang Abner ay hindi naging kampante ang magkakasama. Nang makita nitong si Fred ang pares ng mga matang naglalakihan, napahinto ito nang makita niya na kulay lila ang mga matang ito, na naroroong tila bang nakatitig direkta sa direksyon kung saan silang nagmumula. Bagamat may kalayuan pa ito, gamit ang kanyang mga mata, ng katotohanan ay nakikita niya ito kahit pang halos kilometro pa ang layo nito mula sa kanila. Sa kaibuturan ng kuweba kung saan makikita ang luntiang kapaligiran at ang tila bang malalawa na parte ng tubig na naroroong kung saan sa gitna nito, sa isang tila bang pantay na batuhang kulay puti, ay naroroong nagpapahinga ang halimaw. Nakatago lamang ito at tanging ang mga matang nagliliwanag ang makikita na parabang nasa isang sulok ng maliit na butas. Ngunit batid nitong si Fred, ang pinapakawalang presensya nito ang dahilan kung bakit walang ibang halimaw ang nasa kapaligiran ng lawa. Sandali lang. Tila yata tama ang mga sinabi nitong si Kulas. Mukha yatang may serpiente ang nasa kaibuturan ng kuweba. Hindi kong matiyak kung ganong kalaki ito, subalit kailangan nating mag-ingat nang dahil sa kulay ube ang mga mata nito. Sabi ko na sa inyo malakas talaga ang pakiramdam ko. Tama talaga yung naisip ko. O kita nyo, may ahas sa loob. Ano pang inaantay natin? Alam nyo, ang sabi ng tatay ko, mainam daw na pampagana ng katawan ang mga karne ng ahas. At saka kapag kinuha mo yung langis niyan, pangtanggal pa yon ng hika. Bakit hindi natin hulihin? Hindi ba, masustansya ang mga halimaw na narito sa kapatagan? Masustansya kung hindi kang mauunahang kainin. Paano mo pang mapapakinabangan yan kung ikaw na ang lalapain ng mga kagayang nilalang yan? Kulay ube ang mata. Nangangahulugan lamang ito na pangalawa ito sa pinakamalakas na uri ng mga halimaw. Kaya palang nitong mga nagdaang araw at buwan, kapansin-pansin ang pagbaba ng mga maliliit na halimaw at mahihinang halimaw dito sa kapatagan sa ikalawang bahagi. Dahil sa mga halimaw na kagaya niyan, tiyak ako, sila ang nanginginain sa mga mas mabababang uri ng halimaw. Kinakailangan nating mag-ingat dahil aaminin namin sa inyo. Hindi namin kaya ang mga halimaw na may lilang mata. Ewan ko sa inyo, hindi ko alam kung gaanong kataas ang karunungan at kakayahan nyo sa pakikipaglaban. Pero
Pagsamasamahin man ang pangkat namin at ang lahat ng mga sandata at kakayahan namin, hindi ako magsisinungaling. Wala kaming pag-asa at baka maging pagkain at tapunan lamang kami ng serpienteng yan. Wag ko kayong mag-alala at tutulong kami. Kung dumating man sa punto na maalanganin tayo, hindi nyo kailangan manatili. Susubukan naming pabagsakin ang tinutukoy nyong halimaw na serpiente pero hindi rin namin maipapangako. Hindi pang sapat ang karunungan namin. Hindi pang sapat ang kaalaman namin sa pakikipaglaban dito sa kapatagan. Subalit ibibigay namin ang lahat ng makakaya namin upang matiyak ang kaligtasan nating lahat. Tama! At saka, Parinzen, masarap talaga yung karne ng ahas, sabi ng tatay ko. Maniwala ka sa akin. Kaya sa lahat ng gagawin nating pakikipaglaban dyan, tiyakin nyo huwag nyong susunugin o wawasakin ang katawan ng ahas na yan. Kailangan kahit 50% man lamang ng karne niya, mapakinabangan natin. Isipin nyo, 3 araw, 3 gabi tayong mananatili sa kuweba at hindi natin magagawang mga sa labas. Kaya kailangan nating mapakinabangan lahat ng mga mapapakinabangan dito sa loob. Sang-ayon ako dito kay Kulas. Survival of the fittest ang tinutukoy niya. At lahat ng mga resources na maaari nating magamit at mapakinabangan dito sa loob ng kuweba ay kailangan nating pakinabangan. Ngunit, heto, subukan niyong gamitin ito. Ano naman to, Ninang? Yan ay para sa kamandag ng anumang uri ng nilalang at lason sa anumang uri ng sumpa. Batid nyo naman siguro, ang mga halimaw dito ay hindi ordinaryong nilalang lamang. Nangangamba ako na maaaring sa isang punto ng ating pakikipagsapalaran at pakikipaglaban ay makaharap natin ang mga halimaw na may kakayahang maglapat ng sumpa sa kanilang mga kaaway. At kapag nangyari yun, kailangang maging handa tayo dahil kung hindi, baka dito pa lamang matapos na tayo. Tama si Ninang. Kahit ako, ayan ang pinapangamba ko. Ang punto sa ating pakikipaglaban ay maaaring magdulot sa atin ng kamatayan. Lalong-lalo na kapag umabot tayo sa pakikipaglaban sa mga halimaw na may karunungan. Napansin mo naman siguro, Zen, habang tumatagal ang ating pananatili dito sa kapatagan, nag-iiba na rin ang gawin ng mga halimaw. Nag-umpisa sa mga halimaw na kabangisan lamang at karahasan ng alam, hanggang sa mga halimaw na nagkakaroon na ng presensya at mga kapangyarihan. Nauunawaan ko kayo at pareho tayo ng iniisip. Ito na rin ang ipinangangamba ko dahil sa tingin ko, kung magawa man nating maaabot ang ika-5 estasyon o kahit ang ika-4, tiyak na ibang atmosfera na ang ating gagalawan. At nasisigurado ko, ang kagustuhan ng mga mandirigma na nakalaban natin na makakuha ng pantasmal abismal ng mga sandata ay nangangahulugan lamang na ang mga halimaw na makakaharap sa mga mas matataas na kapatagan ay iba na ang antas ng karunungan at kalakasan. Nasigurado ako, magdudulot sa atin ng kahirapan kung hindi natin makakabisa ang kaparaanan kung paanong harapin ang bawat nilalang. Kaya naman gamitin nyo ang lahat ng pagkakataon natin dito sa pakikipaglaban sa mga halimaw upang matutunan kung paano silang kumilos, upang matutunan ang kanilang mga gawi. Maliban pa doon, may napapansin ako sa mga sandatang ginagamit nyo. Napansin mo na rin pala yon. Ang mga sandatang pantasmal-abismal ay tila yatang sa bawat pagtatagumpay ay nagkakaroon ng karagdagang lakas at karanasan. Masasabing parang may buhay din ang mga sandatang gamit namin. Tama. Ganon din ang napansin ko. Sa tuwing may mapapaslang kayong halimaw, tila bang nagkakaroon ng reaksyon ng mga sandata at nagkakaroon ito ng kakaibang liwanag. Kaya naman, it is safe to say na sa bawat halimaw na napapaslang, dumadagdag ang karanasan ng mga sandata at ang kalakasan. Wow! Ang galing nyo na! Sandatang mas lalakas pa sa bawat pagtatagumpay sa pakikipaglaban. Amazing yun! Kung gayon, kailangan lang nating pumatay ng napakaraming halimaw para mas lumakas pang mga sandata natin. At pagkatapos nun, magiging ito ng mga pinakamalalakas na sandata sa buong mundong ito. Tama, pero oras na malaman ito ng iba pang mga manlalakbay. Naiisip mo naman siguro ang mga consequences. Ano ba yung consequences na yan? Anong ibig mong sabihin, Ninang? Ang ibig kong sabihin, kung ganitong kalakas ang mga sandatang tinataglay natin,
Tiyak, mas maraming mga individual ang magkaka-interest dito. At naisip mo ba, kung sakasakaling makakalap ng napakataas na karanasan ang mga pantasmal abismal na ito, isipin mo na lamang, oras na marating natin ang ikalimang istasyon, kung gano'n ang kalakas ang ating mga sandata, kung gano'n ang kadaming nagkaka-interest dito. Dahil kahit mahihinang nilalang kung tataglayin ng isang sandata na may karanasang paslangin ng isang kahel na halimaw, ay magiging malakas na din sila. Omsim, ayun nga ang nasa isipan ko din. Dahil nga sa simula nang mahawakan ko itong sandata, para bang may kakaibang pwersa na ang dumadaloy dito sa tuwing mapapatay o masusugatan man lamang ang mga halimaw na kalaban natin, na para bagang kinukuha nito ang enerhiya ng mga nakakalaban natin. Kaya naman humantong ako sa konklusyon na ang mga sandatang abismal ay nagtataglay ng lifesteal effect. What? Magnanakaw pala itong mga sandata natin eh. Anong gagawin natin dito? Baka makulong pa tayo dito. Buset, hindi magnanakaw. Kung baga, sa bawat pinsalang nagagawa nito sa kalaban, ninanakaw nito. Oh, edi magnanakaw nga. Patapusin mo kasi ako. Kinukuha nito ang enerhiya ng mga nakakalaban natin o maring kapangyarihan. At dahil doon, tumataas ang antas nito. Tumataas ang sabihin na nating karanasan ng sandata sa pakikipaglaban. At kung tama ang aking kalkulasyon, kung magpapatuloy ito sa paghigop ng mga kakayahan o kalakasan ng mga napapaslang na mga halimaw, hindi malayong mangyari nga na maging tagapaslang ito ng mga halimaw na kahel ang mga mata. At kapag nakuha ito sa atin o napasa kamay ng iba, naiisip mo ba kung gaanong kapeligroso iyon? Kung gayon, ibig mong sabihin, para tayong nagdadala ng double blade na mga sandata, yung maaaring makaligtas sa atin, pero maaari ding magpahamak sa maraming mga person. Omsim, mabuti pa itong si Jimeno at naunawaan ang mga sinabi ko. Pareho lang kami ng naiisip ni paring Jimeno. Naunahan niyo lang kaya ako magsalita. Di ba paring Jimeno? Oo na lang. Pero anong gagawin natin? Kung ganun pala ang ipik ng mga sandata natin, hindi na lang natin gagamitin ito? Sayang kung hindi mong gagamitin. At kahit namang hindi mong gamitin ito, pagkakainteresan pa din ito ng mga taong ibig na magkamit ng mga pantasmal abismal. Kailangan lamang nating ingatan at huwag niyong hahayaan na mapasa kamay ito ng iba pang tao. Huwag na huwag niyong ililingat ang inyong mga paningin sa inyong mga sandata. At kung maaari, panatilihin niyo itong nakatago sa inyo sa mga sandaling hindi itong ginagamit. At huwag na huwag kang magkakamali-kulas na ipagyabang ito sa iba. What? Ako pa talagang nakita mo? Sa lahat ng magkakasama, ako lang pinaka-humble dito, no? Bakit kung ipapakita yan kung alam ko naman kung gaano kadelikado kapag nalaman niya ng ibang tao? Ang mabuti pa, i-enjoy na lamang natin itong mga sandata at palakasin hanggang sa kasagaran. Ayaw nyo nun, kapag nagawa natin paslangin ng mga kahel na halimaw gamit ito, di pagbalik natin doon sa mundo natin, kapag naghamon ng duelo yung mga alimango, sigurado ako, magugulat sila sa kakayahan natin. Hindi mo bang naisip na may posibilidad na ang kanilang mga sandata at kagamitan ay pareho din sa kung ano ang tinataglay natin? At maliban pa doon, bali-balita na ang mga nasa Los Eternos ay may mga isinumpang sandata. Papaano kung mas malalakas ito kumpara sa pantasmal abismal? Dahil may teorya ako. Bakit ba kayong dalawang lovebirds palaging may teorya sa mga buhay-buhay? Parang lagi na lang lahat ng mga kaganapan sa atin, nakakaisip kayo ng mga paliwanag. Ganun ba talaga pag mga gurang na? Magkukunwari na lamang kung hindi kong narinig yan. Sa itsura kong ito, tinatawag mo akong gurang. Bueno, bumalik tayo sa usapin. Natatandaan niyo yata ang sinabi sa atin ni Clavio. Oo, tungkol sa iba't ibang sangay ng pantasmal na sandata. Mismo, ang pantasmal abismal
ay isa lamang sa sangay ng mga sandatang nilinang mula sa pantasmal na antas ng katangian nito. Sa makatuwid, may kutob ako na ang mga tinatawag na isinumpang sandata ng mga Los Eternos ay isa pang sangay ng pantasmal na sandata. Maaaring mas mataas ito kumpara sa abismal. Kaya naman, kung ako ang tatanungin, mas ibig kong maidala sa kasagaran ng potensyal ang ating mga sandata. Ang tinatawag nilang breakthrough. Ano naman yung breakthrough? Parang ang dami naman, sumasakit na ang ulo ko, ang daming mga bruises ng mga weapon natin. Ang breakthrough ay ang kasagaran ng kakayahan ng sandata. Kung natatandaan ko ng tama ang isa sa mga napag-aralan ko, ito ay kapag narating ng isang sandata ang dulo ng potensyal nito at ibig pa nating itaas ang kakayahan o kalidad. Iyan ang tinatawag na breakthrough. Ngunit iilan lamang ang may kakayahang panday upang gawin ito. Ang basagin ang limitasyon ng isang sandata upang maidala ito sa panibagong antas ng paglakas. You means to say, halimbawa nasagad na yung kapangyarihan at kakayahan ng weapon natin, pwede itong mas lumakas ulit tapos eepon ulit ng karanasan at ng kalakasan? Mismo, iyon ang ibig kong sabihin, Himeno. At kung ang pantasmal ay may walang hanggang potensyal sa paglakas, sinong makapagsasabi kung ilang antas na ng breakthrough ang nagawa ng mga sandata ng mga Tagalos Eternos? Sa isiping ito, sa teorya nitong sininang ay napaisip itong si Lezen dahil tama nga naman ang kanyang teorya. Kung pagbabasehan ang kakayahan ng mga pantasmal na sandata at ang mga nasabing impormasyon sa kanila ni Mang Clavio, kung magagawa o kung nagawa na ng ilang individual ang makailang ulit na basagin ang limitasyon ng pantasmal na sandatang tangan nila, gaano kayang kalakas ito at gaanong kapeligroso kung gagamitin sa maling kaparaanan. Ngunit isinantabi nila ang mga isiping ito nang marinig nila ang kakaibang huni mula sa kaibuturan ng kuweba, ang paglaglagan ng mga bato at ang tila bang bahagyang pag-uga ng kuweba ay nagbabadya ng panganib para sa kanilang lahat. Tila bang nagising na at nag-umpisa ng kumilos ang kung anumang nilalang na nasa loob ng kuwebang iyon. Ang halimaw na nakita ni Fred sa kailaliman, ang serpiente na may kulay ubeng mata na nag-uumpisa ng kumilos. Kaya nga lang, nagulat itong si Fred nang subukan niyang muling silipin ang dulo ng kuweba. Dahil lang inaakala niyang serpiente lamang, ay tila bang may mga paa at kamay. Isang kakaibang uri ng nilalang o halimaw. Oo, at serpiente ang ulo nito. Ngunit mas masasabing ang katawan nito ay para bang katawan ng isang halimaw na may 2 kamay at 2 paa, mahabang buntot na puno ng tinik. Ang katawan nito ay labis ang laki at naroong kakikitaan ng tila bang mga uri ng mineral o mga kristal na kumikinang. Maliban pa doon, ang ulo nito na sa serpiente ay nagtataglay ng 3 puting sungay na may magkakaibang uri ng aura. At ang mas nakakatakot pa dito ay dahil sa may kakayahan itong magsalita. Naroroong para bang nagpakawala ito ng isang uri ng sumpa at pagkatapos yumanig ang kapaligiran at nakita ni Fred ang puwersa ng sumpa na paparating sa kanila. Kaya naman hindi na siyang nag-antay pa at nag-aksaya ng oras. Mabilis siyang nagtungo sa unahan ng kanyang mga kasamahan. Agad na lumitaw ang kanyang mga pakpak at naroroong ang kanyang mga gabay ay nagsilabasan. Maging ang pinakabagong gabay ay naroroong makikita na inilantad ang kanyang sarili.
At maya-maya pa, itinaas nilang sabay-sabay ang kanilang depensa. Nagulat na lamang itong si Mang Abner sa ginawang aksyon nitong si Fred. Ngunit maya-maya pa ay naunawaan nila kung bakit. Dahil nakita nila ang kulay lilang aura na may mga itim na uri ng presensya o miasma na naroroong animoy malakas na hangin at alikabok na sumapit sa kanila. Tumigil muna kayo at huwag niyong susubukang tumagos dito sa aking harang. Sumpa ang nakikita niyo. Pinakawalan nito ng halimaw na nasa kailaliman. Ang serpienteng inaakala kong naroroong nagpapahinga ay isang kahindik-hindik na nilalang. What? Isang halimaw dito na marunong magpakawala ng sumpa? Tama. At nakita ko kung paano niyang inusal ang sumpang ito. Kaya naman mukha yatang ibang uri ng nilalang ang makakaharap natin. Alam niya na naririto na tayo. At tila bang pagbati pa lamang itong ginagawa niya. Ito na nga ba ang ikinakatakot ko? Sabi ko na nga ba? Teka nga lang, Ninang. Wala ka namang sinabi sa amin ah. Anong sabi mo na nga ba? Usit, basta, sabi na nga ba? Ito na yung pinag-uusapan natin kanina kung nakikinig ka. Ang mga halimaw na nakakaharap natin sa bawat pag-usad natin dito sa Kapatagan ay nag-i-evolve, mas lumalakas. At tingnan mo, ang kaharap nating halimaw na lila ang mata ay may kakayahan na magpakawala ng sumpa. Isipin mo na lamang kapag nakaharap na natin ito sa labanan, kung ano ang mga makakaya niyang gawin at gamitin upang puksain tayo. Abner, kaya pa ba natin kalabanin ng gantong mga halimaw? Parang kahit sa mga kwento-kwentuhan ng mga malalakas nating kakilalang manlalakbay, wala pa silang naikwento tungkol sa mga nilalang na may kakayahang magpakawala ng sumpa. Mga halimaw na may kakayahan na isumpa ang mga tao. Hindi ba? Tama ka. Subalit, hindi kong maikakaila. Minsan na akong nabalaan ng aking kaibigang nasa antas ng platinum tungkol sa mangilan-ngilang nilalang na parabang kung umasta ay may isipan ng tao. May kakayahan na kagaya sa atin at mga halimaw na mas malakas ang espiritual na katangian at karunungan kumpara sa mga may tangan nito na mga kagaya nating mortal. E di kung magkagayon, kung totoo yung sinasabi mo, papaano pa natin silang kakalabanin? Matagal-tagal na ring panahon simula ng huli kong maranasan ng gumamit ng mga buhay na salita noong naroroon pa ako sa mundo ng mga buhay. Maliban pa doon, nakatitiyak ba tayo na ang karunungan ng pagiging albularyo ay uubra sa mga halimaw na naririto? Kung ang kanilang kakayahan ay pareho sa mga hukluban at mangkukulam at mga mambabarang, baka makaya pa natin gawa ng paraan yan. Pero kung ibang antas na ng karunungan ang sumpang inilalapat nila sa kapaligiran, tagilid tayo. Hindi nating malalaman yan kung hindi nating susubukan. Maliban pa doon, kung ang halimaw na ito ay hindi nang magawang mapabagsak, ano pa ang tsansa namin na makarating sa ikalimang istasyon kung saan mga kahel na halimaw na ang naglipana? Tama si Ninang. Kailangang subukan pa rin. Kung ang halimaw na ito ay may kakayahan upang magpakawala ng sumpa, siguradong may kahinaan din ito. Siguradong may hangganan din at limitasyon ang kanyang kakayahan. May dahilan kung bakit nagtatago ito sa loob ng kuweba. Dahil kung superior siya at walang hangganang kapangyarihan, hindi na itong mag-aaksaya pa ng oras sa pagtatago dito sa kaibuturan. Eh malay nyo, nagpapalibre lamang at natatakot din dahil doon sa bagyong paparating. Eh hindi ba, kung lila ang mata niyan, common senses. Hindi yan taga rito sa ikalawang istasyon. Baka naman natatakot lang yan at pinapalipas yung bagyong yelo dahil ayaw niyang maging frozen snake. Posible yun. Ngunit, ang tanong, handa na ba tayong kaharapin ng isang kagaya niya? Malalaman natin yan kapag nakita na natin. Mabuti pa Fred, panatilihin mo ang kalasag na gamit mo. Dahan-dahan tayong tutulak patungo sa kailaliman. Sigurado ako, kung naglakas ng loob siya na gamitan tayo ng sumpa, nangangahulugan lamang ito na siya na ang pinakamalakas na halimaw na nasa loob ng kuweba. Kailangan na lamang natin siyang pabagsakin.
upang matiyak natin ang kaligtasan natin sa loob nito. Alam naman nitong si Zen at ng kanyang pangkat na wala silang ibang pagpipilian kundi ang sugurin ang halimaw na ito o ang lumabas na lamang sila sa kuweba at maghanap ng ibang matutuluyan o pananatilihan upang maprotektahan ang sarili sa paparating na bagyo na posibleng ang gawing yelo ang lahat ng mga hindi taga roon sa ikalawang kapatagan. Ngunit pinili nila ang mas mabilis at mas praktikal na bagay. Ganoon na lamang ang kanilang pagkagulat nang naroroong tila bang nag-aantay na sa kanila ang halimaw. Wala itong pagkilos na ginagawa at naroroong nakatayo lamang sa dulo ng malawak na kuweba sa tawid ng tila bang lawa ng katubigan. Napakalaki nito. Isang halimaw na kagaya ng paglalarawan nitong si Fred. May mga kamay, paa, ulo ng serpiente at buntot na puno ng tinik at kamandag. At ang mas nakakagulat ay nagtataglay ito ng kalasag. What? Anong klase ng halimaw yan? Bakit may shield siya? Nako, mukhang makulat ang isang yan ah. Hindi lamang iyon. Tingnan nyo. May lumulutang na libro sa gilid niya. Nenang, hindi mo namang sinabi, may mga halimaw palang very hard sa pag-aaral. Tingnan mo, ano siya, isang scholar? Anong ibig sabihin niya, Abner? Bakit meron siyang aklat? Bakit may kalasag siya? Hindi ba isa siyang halimaw? At bakit, pag halimaw ba, iniisip mong kabangisan lamang ang tinataglay? Sinabi ko naman sa inyo dati pa, posibleng may mga halimaw na kapareho ng antas ng pag-iisip ng mga tao ang naririto sa kapatagan. At hindi nga ako nagkamali. Mas lalong nagulat ang pangkat nitong mga manlalakbay nang mag-umpisang magsalita ang halimaw na serpiente. Sa umpisa ay hindi nilang maunawaan ang lengguwahe nito. Ngunit masakit sa tenga na parabang tatlong tinig ang sabay-sabay na nangungusap sa iba't ibang lengguwahe. Hanggang sa maya-maya pa, unti-unting luminaw ang tinig nito at naunawaan nila ang mga sinasabi. Napakalakas ng loob nyo para pumasok sa aking teritoryo. Batid kong naalalaman ng isa sa inyo ang aking eksistensya dito. Subalit nagtuloy pa din kayo. Mukha yatang nakapagpasya na kayo na dito na ang maging kamatayan yung lahat. What? Ahas na nagsasalita! Amazing! Alam mo ba rin, Jimeno, kapag dinala natin yan sa mga karnabal, sigurado ako, kikita tayo ng marami. Tingnan mo, nakatayo pa ng tuwid at naghahawak pa ng libro at may shield. Amazing, di ba? Oo nga, siguro mas matalino pa yan sa'yo pa rin, Kulas. Hindi ka bang nahiya sa may hawak na libro eh? Magsitahimik kayo. Hindi basta-basta ang hawak niyang libro. Tila yata aklat yan ng purong sumpa. Isang uri ng aklat ng karunungan na kung sino man ang magtataglay nito ay kukontrolin ng mismong aklat. Maaaring ito ang kadahilanan kung bakit nagagawa niyang magsalita at mag-usal ng mga sumpa. Hindi ng mismo ang halimaw ang kaharap natin, kundi ang librong yan na naglalaman ng lahat ng sumpang nakamamatay at maaaring pumuksa sa ating lahat. Zen, Fred, kailangan nating makuha ang aklat mula sa halimaw na yan sa anumang kaparaanan. Dahil pagmasdan nyo. Oo nga no, tingnan mo, parang binubuklat yung mga page ng libro. Anong ibig sabihin yan, Nenang? Ibig sabihin yan, inaaral ng halimaw at pabalik, inaaral ng libro ang mga sumpang magagamit sa atin upang puksain tayo. At sa oras na marating niyan ang huling pahina, hindi nating masasabi. Baka iyon na ang katapusan nating lahat. Kung magkagayon, ang ibig niyo bang sabihin, ang libro ang kalaban natin dito at hindi ang halimaw? Posibleng ganon, posibleng hindi. Depende kung kanino ang mas mataas ang kapangyarihan at antas ng kamalayan. Kung ang halimaw ay may mas mababang talino, karunungan, kakayahan,
at kapangyarihan. Mapapasailalim siya ng lakas ng libro. Subalit kung ang nilalang na yan ay superior sa lahat ng bagay kumpara sa aklat, magiging kasangkapan niya lamang ang libro. Hindi nating matitiyak kung alin doon ang totoo sa pagkakataong ito. Subalit, alin man doon ang katotohanan. Iisa lamang ang nakikita ko. Kamatayan para sa atin kung hinding masisira ang libro. Dahil sa mga sinabi nitong sininang ay alam nitong sila Zen na hindi na silang maaari pang magsayang ng panahon. Sa bawat minutong lumilipas, nagpapalit ng pahina ang libro. Sa bawat minutong lumilipas, nag-iiba ng kulay ang libro. Gayon din ang halimaw. Papalapit ng papalapit ito sa kanila. Sa kanilang pagtatangka sa pagsugod, biglang sumigaw ng napakalakas ang halimaw. Nagbago ng kulay ang aura nito sa pagpapalit ng pahina ng libro. Ang kanyang kalasag ay mas lumaki at naroroong ibinagsak niya sa kalupaan. Maya-maya pa, nagsilitawan ang mga halimaw mula sa lupa o parabang mula sa mga anino na nasa lupa. Mga halimaw na may kulay pulang mata ang naroroong makikitang marahang sumusugod dito sa pangkat nitong sila Zen. Nanindigan na! Sinasabi na nga ba hindi lamang ang halimaw na yan ang makakalap natin dito. Paring Imeno, ihanda mo ng sarili mo. Mukhang mapapalaban na tayo dito ng totoo. Alam ko yun, tingnan mo, pati sa itaas may lumalabas. Anong ibig sabihin nito? Yung buong kuweba, pinagtataguan ng napakaraming mga monster? Akala ko ba talaga, siya na lang yung natitira dito? Nagkakamali kayo. Mukhang mga halimaw na ito ay mga halimaw na kanyang napas lang dito sa kuweba at ginamit niya upang maging kanyang mga tauhan at alipin. Tingnan nyo! Tingnan nyo! Nang makita nila ay naroroong nagbibigay ng kautusan ang halimaw na serpiente. Sa bawat kataga o salitang binibitawan nito, kumikilos at umaatake ang mga halimaw na nasa harapan nila Zen. Hindi basta-basta ang mga ito dahil sa mas malalaki ito kumpara sa mga nauna nilang nakalaban at maliban pa doon. Kagaya ng serpiente na nagtataglay ng kakayahan sa sumpa. Nagagawa nitong ipagamit sa lahat ng mga kampo niya ang kapareho niyang kakayahan. Sa makatuwid, nag-uusal din ng mga sumpa ang mga halimaw na sumusugod sa kanila, na para bang sunod-sunuran, na para bang karugtong ng katawan ng serpienteng kalaban. Doon, nag-umpisang magkahiwa-hiwalay itong sila Zen. Sa bawat pag-atake ng mga halimaw, kinakailangan nilang umiwas para sa kanilang kaligtasan. Ngunit mahahalata na sadya ito ng mga halimaw. Sinadya nilang paghiwa-hiwalayin ang grupo nitong sila Zen na tila bang batid ng halimaw na kung magkakawatak-watak sila, mas madali ang pabagsakin ang mga individual. Na tila bang batid ng halimaw, kung mananatiling magkakasama itong sila Zen, mahihirapan silang tibagin ang depensa. Ngunit dahil nga sa nagtagumpay sila na maihiwalay ang mga individual sa isa't isa, ay naroroong sa bawat manlalakbay na nakakaharap ng halimaw, lumilitaw ang dalawa pang halimaw. Habang makikita na tila bang unti-unti, marahan, nawawala ang pagkaserpiente ng ulo nitong kalaban. At mas tila bang nahahawig na sa isang tao ang kanyang kabuuang anyo. Nang walang kung ano-ano, sa pagkagulat nilang lahat at hindi silang nakapaghanda, nang itaas nitong halimaw ang kanyang kamay na may hawak na kalasag, at ang aklat ay tila bang nagtungo sa harapan nito at biglang nagliwanag. Nabalot ng kulay lila at kulay pulang tila bang liwanag ang buong kalupaan kung saan naroroong nakatapak itong mga manlalakbay. At maya-maya pa, ibinigsak ng halimaw ang kanyang kalasag at tila bang nawasak sa harapan nito. Kasabay nito, nawalan ng kakayahan itong sila Zen upang kumilos. Gumapang ang sumpa sa kalupaan. Lahat sila ay tinamaan nito. Lahat sila nagtamo ng sugat at ang ilan napasuka pa ng dugo. Tumama sa lahat ang sumpa nang hindi silang nakahanda. Maging ang kalasag ni Fred ay hindi ito nagawang harangin nang dahil sa gumapang ito patungo sa kailaliman ng lupa at inasinta ang lahat ng nasa likod ng kalasag. Dahilan ito upang mapaluhod
ang ilan sa kanila at ang iba ay naroroong nawalan ng malay. Mabuti na lamang at nagawa pa nitong si Zen ang tawagin ang kanyang mga gabay. Nang sa gayon, sa pagsabog ng epekto ng sumpa sa kanilang kapaligiran, inabsorba ito ng lahat ng mga espiritual na aswang. Sa makatuwid, ang dapat sana ay 100% ng pinsala na matatamo ng lahat ng naroroong kasamahan niya ay nailipat sa mga espiritual na aswang. Kasabay nito ay ang paglalaho ng kanyang mga kampon at ang panunumbalik ng kanyang ulirat at pandama. Habang ang ilan ay wala pang kakayahan sa pagkilos, itong si Zen naman ay agad na kumilos at sinugod ang halimaw. Habang itong si Fred naman, sa tulong ng kanyang pinakabagong gabay, nagtataglay din ng kakaibang aklat o libro. Sa paglipat ng pahina nito, naiangat ang sumpa dito kay Fred at nawala ang negatibong epekto na nagpapahirap at pumipigil sa kanyang pagkilos. Dahilan ito upang agad niyang tawagin itong si Serafina at tulungan ang lahat ng napinsala niyang kasamahan. Makikita rin si Jimeno na duguan ang ilong, namumula ang mata dahil na rin sa natamo niyang pinsala mula sa ibinagsak na sumpa ng halimaw. Magkagayon pa man, pinilit nitong si Jimeno ang gamitin ang kanyang kakayahan sa pagpapahilom at paggagamot upang pangunahin ng isalba ang mga nasa bingit ng kamatayan. Ito ay ilan sa kanilang mga bagong kaibigan o kasamahan ni Mang Abner na hindi kinaya ang sumpa na kumapit sa kanila. Naghihingalo na at tila bang kaunti na lamang ang nalalabing oras o sandali sa kanilang mga buhay. Iyon ang mga individual na pinagtuunan ng pansin ni Jimeno upang mailigtas. Jimeno, wag mong pepersay ng sarili mo. Mapapahamak ka kapag ginawa mo yan. Hindi maaari, Ninang. Hindi akong papayag na makita silang mamatay right before my eyes. Hindi silang maaaring madits dito. Nangako tayong tutulungan natin sila. Kaya ko to, huwag niyo akong alalahanin. Tutulungan kita, Jimeno. Nanganganib ang kanilang mga buhay. Ilang saglit na lamang kapag narating ang puso nila ng mga sumpa na yan, siguradong ikamamatay na nila. Napakalakas ng halimaw na yan. Hindi kong akalain na may ganung pang sorpresang atake siyang gagawin. Ginawa niya lamang panlinlang ang mga kampon niyang sumusugod sa atin upang magawa niyang pakawalan ang tunay niyang intensyon na pag-atake. Ang pangmalawakang sumpang yon ay napakapiligroso, lalong-lalo na at kulong ang lugar na ito. Lahat ng epekto ay nailagay sa atin. Mahabaging mga bathala, ngayon lamang ako nakakita ng ganong uri ng epekto ng sumpa sa tanang buhay ko. Ang kanyang kakayahan at karunungan sa pagpapakawalan ng nakamamatay na sumpa ay iba na ang antas. Maging ang mga pinakamakapangyarihang hukluban sa ating lugar ay hindi kayang gawin iyon. Tama, tila yatang kahit isang buong bayan kaya niyang ipasailalim sa kanyang sumpa kung gugustuhin niya. Napakataas ng kanyang mana para magawa ito. Ayos na ba kayo, Mang Abner? Are you okay? Ang mga kasamahan mo, huwag kang mag-alala at sigurado akong malayo na sila sa bingit ng kamatayan. Nagawa ko ng barahan ang mga pagdaloy ng mga sumpa sa kanila at si Paring Fred na ang bahala upang tuluyan itong dalisayin. Wala akong kakayahang ganun sa pagkakataong ito at nagamit ko lahat ng aking kakayahan at mana upang pigilan ang kamatayan nila at pagtigil ng pagtibok ng puso nila. Maraming salamat sa inyo. Utang ko sa inyo ang buhay ng aking mga kasama sa pagkakataong ito. Subalit hindi dapat kaming alalahanin nyo kundi ang kasamahan yung si Zen. Sumusugod siya sa halimaw nang wala siyang taglay na pantasmal na sandata. Oo nga, Ninang. Anong gagawin natin? Bakit bigla na lang sumugod si Among Zen doon nang hindi pa nating tiyak kung ano talaga ang tunay na kapangyarihan ng halimaw na yan? Isa pa, wala din ako nakikita talagang pantasmal na sandatang ginagamit ni Among Zen. Baka mapahamak na lang siya dyan ng bigla-bigla ba? Ninang, kailangan nating magawa ng paraan. Paring Fred, kailangan nating tulungan si Paring Zen. Palabasin mo na yung mga kampon mo. Magtiwala kayo kay Zen. Hindi siyang basta-bastang susugod doon nang wala siyang plano. At maliban pa doon, hindi kong maaring bitawan ang panggagamot dito sa mga kasamahan natin. Oras at tanggalin ko sa kanilang presensya ng aking mga gabay. Mamamatay ang kanilang mortal na katawan. Sinusubukan ko ang unti-unting pabagalin ang daloy ng sumpa sa kanilang mga dugo
upang magawang gamutin ang kanilang katawan bago pang mahuli ang lahat at nangangailangan nito ng buo kong konsentrasyon. Nababatid ko, may tiwala ako kay Zen. Hindi siyang basta-bastang magpapatalo sa halimaw na yan. Ngunit antabayanan nyo at maging handa kayo. Gagawin ko ang lahat upang sa lalong madaling panahon ay magamot ito mga kasamahan natin. Ngunit hindi ko magagawang tulungan siya sa pagkakataong ito. Hindi ko magagawang basta na lamang pabayaang mamatay ang sino man sa kanila. Nauunawaan nila Kulas ang saloobin nitong si Fred at alam nila kung bakit kahit pang kailangan ng tulong ni Zen sa pakikipaglaban sa halimaw ay hindi maaaring lumaban itong si Fred dahil kita na nila si Serafina, maging itong bagong gabay nitong si Fred, maging itong kerubin, nakatayo lamang at nakapikit at tila bang pinagsama-sama ang kanilang puwersa upang padaluyin ang dibinong enerhiya sa katawan ng 4 sa mga tinamaan ng malalang sumpa. 4 sa kasamahan ni Mang Abner ang wala pa ring malay at makikitang nangingitim na ang kanilang mga balat, unti-unti mula sa paa papaakyat sa kanilang ulo. Ito ang sinusubukang pigilan nitong si Fred gamit ang kanyang mga gabay at ang dibinong enerhiya. Batid nitong binata na sa oras na itigil niya ang kanyang ginagawa. Batid nitong binata na sa oras na itigil niya ang ginagawa ng kanyang mga gabay, hindi na nilang maisasalba pa ang buhay ng 4 na ito. Kaya naman mabigat ang tinitimbang nitong si Fred kung alin ba ang kanyang prioridad, ang kaligtasan ni Zen o ang kaligtasan ng 4. Ngunit alam niya din na kung si Zen ang tatanungin, tanging ang ipaprioridad nito ay ang 4 na nasa bingit ng kamatayan. Tama itong si Fred, hindi naman basta-bastang susugod si Zen ng walang plano sa kanyang isipan. Alam niya na may balak na ito o may naisip na ito kung paanong patumbahin ang halimaw. Ito ang inaasahan nilang lahat. Ngunit ang katotohanan ay tama si Kulas. Walang plano itong si Zen. Otomatikong nagkaroon ng reaksyon at umakto ang kanyang katawan nang makita niya ang pinsalang naidulot ng sumpa sa kanyang mga kasamahan na tila bang dala ng galit at puot sa kanyang kalooban ay nag-oramentado itong si Zen at agad na sumugod sa halimaw. Nakakamangha. Inaamin ko. Hindi kong inaasahan na magiging mabilis ang reaksyon mo upang barahan at kanselahin ang aking sumpa sa iyong katawan. Ngunit, ang iyong mga kasamahan, kung inaakala nilang ligtas na sila at magaling na, ay hindi pa. Dahil ang tunay na epekto ng sumpa ay mag-uumpisa pa lamang. Nagpapakamatay na ang kasamahan mo sa panggagamot niya sa iba. Oras na bumagsak ang kanyang mana, sigurado ako, lalamunin siya ng kamandag na pinakawalan ko. Mamaalam ka na sa mga kasama mo. Ang lakas ng loob mo na gawin yan sa amin. Pagbabayarin kita ng mahal. Pagbabayarin ako. Pare-pareho lang naman kayo ng mga naunang pinatay ko. Pagbabayarin ako, paparusahan, pahihirapan. Ngunit ano ang nangyari sa kanila? Pawang nangamatay. At ayan, nakikita mo ba? Mga alipin ko sila tagasunod. Hayaan mong bigyan kita ng pabuya dahil sa nakaligtas ka sa aking unang sumpa. Alam mo ba at nakikita mo ang aklat na sa aking kaliwa? Ang bawat pahina na napipilas mula dito ay ang oras ng buhay ng iyong mga kasamahan. At sa oras na maubos ito at makarating sa dulo, iyon na rin ang kamatayan ng mga kaibigan mo. Kaya naman magmadali ka kung kaya mo akong tapusin. Iyon lamang ang pag-asa ng iyong mga kasamahan. Subalit sa oras na mailipat sa huling pahina ang aking aklat, mamaalam ka na sa kanilang lahat. Dahil kahit ang dibinong kapangyarihan ng isa sa inyo ay hindi kayang isalba ang kabuuan nyo.
Nasaan na siya? Ako bang hinahanap mo? Maraming salamat sa mga sinabi mo. Ngayon, hindi na ako mahihirapan pang malaman kung ano ang kaparaanan upang tapusin ka. Sandali! Bakit narinig ka? Sino ang kausap ko sa harapan? Nang muling tingnan ng halimaw ang kinakausap niyang akala niyang si Zen, unti-unting naging anino ito at nalusaw. Naroroon sa kanyang likuran itong si Zen at akma nang tatagain siya ng tangan nitong espada. Subalit naging mabilis ang reaksyon nitong halimaw at muling lumitaw sa kanyang kamay ang kanyang kalasag na agad niyang iniharang dito sa pagsalakay nitong si Zen. Maririnig ang nakakabinging pagtama ng sandata ni Zen sa kanyang kalasag, dahilan upang mapalingon itong mga antingero, mga individual na naroroon maging mga halimaw. Ang isipin na isang pag-atake lamang ang ginawa nitong si Zen na nagdulot ng ganitong uri ng reaksyon sa kapaligiran. Nangangahulugan lamang. Ang ataking yon ay iba ang antas ng kalakasan at puwersa. Subalit nagawa itong harangin ng halimaw gamit ang kanyang kalasag. Oo nga, nakita ko't naramdaman ko din yun. Parang yun ang pinakamalakas sa pag-ataking ginawa ni Paring Isin. Pero bakit parang nagawa lamang itong absorbahin ng kalasag ng halimaw na yan na para bang hindi man lamang siyang apektuhan? Omsim, mukha yatang nakatagpo ng katapat itong si Zen sa halimaw na yan. Narinig niyo ang sinabi ng halimaw. Nabibilang na ang oras natin dito kung hindi siyang mapapabagsak. Kung gayon ay panandalian lamang ang kaginhawang nararamdaman natin. Nakakapit at aktibo pa rin ang sumpa sa ating katawan. At hindi natin itong basta-bastang matatanggal kung hindi mamamatay ang halimaw na yan o mawawasak ang libro. Parehong mahirap gawin. Parehong tila bang imposible. Tuso ang halimaw. Nagawa niyang lapatan tayo ng sumpa na alam niyang hindi natin magagawang harangan at labanan. Nakasalalay sa tagumpay ng labang ito ang ating buhay. Tama ka dyan. Kung mabibigo si Zen, kamatayan nating lahat ang ating kahahantungan. Makailang ulit na umatake itong si Zen gamit ang labis na malakas na puwersa upang pabagsakin ang halimaw. Ngunit sa makailang ulit na pagtatangka ng pagsalakay nitong si Zen, inihaharang lamang nitong halimaw ang kanyang kalasag na tunay ngang tila bang inaabsorba ang kanyang pag-atake dahil mas tumitindi ang laki nito. Mas bumibigat ito at mas tila bang nagiging malakas ang puwersa. Ito ay sa kadahilanan na isang pantasmal na mataas na uri ang kalasag na tinataglay nitong halimaw. Kagaya ng kanilang pantasmal abismal, nag-aabsorba ito ng enerhiya at karanasan mula sa mga kaharap nito. At sa pagkakataong iyon, ang ginagawang pag-atake nitong si Zen ay pabor para dito sa halimaw. Dahil kung mas malakas ang gagawing pinsala nitong binata laban sa kanya at sa oras na matagumpay itong masalo ng kanyang kalasag, magiging karagdagan ito sa kalidad ng kalasag na tinataglay niya sa parehong depensa at pang-opensa. Kaya naman makikita nga at nahalata nitong si Zen na sa bawat pinapakawalan niyang pag-atake sa halimaw na nagagawa nitong harangin ng kanyang kalasag, tila bang mas lumalaki ang kalasag, nagliliwanag at nag-iiba ang aura nito at tila bang nadadagdagan ang kapangyarihan. Doon pa lamang naunawaan nitong si Zen at bumalik sa kanyang isipan ang mga paliwanag nitong sininang tungkol sa kanilang mga sandata. Mga sandatang nag-aabsorba ng kapangyarihan, kalakasan at karanasan mula sa iba. Tila bang kalaunan ay napansin na rin ito ni Zen. Nakita niya ang pagbabago ng anyo ng kalasag nitong halimaw. Maliban pa doon, ang librong tinataglay ng halimaw ay ganun din ang kinahantungan. Para bang sa bawat pag-ataking ginagawa niya ay mas lumalakas ang mga ito. Doon ang napagtanto nitong si Zen na mga pantasmal abismal ang uri o antas ng sandatang taglay ng halimaw. Dahilan upang mas lumakas ang halimaw at naabot nito ang karunungan at kakayahan sa pagsasalita. Alam nitong si Zen na ang normal na kaparaanan sa pakikipaglaban sa halimaw ay hinding uubra dito sa serpienteng kaharap niya.
Kailangan niyang mag-isip ng bagong kaparaanan upang magawang pabagsakin ang halimaw na nagtataglay ng dalawang maalamat na pantasmal abismal na mga sandata. Ang libro na naglalaman ng mga sumpa depende sa may tangan nito. Ang libro na maaaring magpasya ng buhay at kamatayan ng sino mang kapitan ng sumpa nito. At ang kalasag na kayang absorbahin ang anumang uri ng pinsala o pag-atake mula sa mga kalaban. Ang dalawang ito ang perpektong kagamitan ng isang mabisang mandirigma na may karunungan sa espiritual na kakayahan. Doon ay naihayag kay Lazen ang tinutukoy nitong sila Ninang na kapag napunta sa maling kamay ang mga pantasmal abismal na sandata nila, ay tiyak na kapahamakan ng nakararami ang maaaring maganap. Sige lang, subukan mo pa. Malay mo, sa susunod na pag-atake mo, magtagumpay ka na at masira mo ang aking depensa. Bibigyan pa kita ng 2 pang pagkakataon upang atakihin ako. At sa oras na hindi mo ako magawang pabagsakin doon, ako naman ang mag-uumpisang umatake sa iyo. At sigurado ko, hindi mong gugustuhin ang magiging karanasan mo. Nag-umpisang huminto sa pag-atake itong si Zen at naroroong lumutang na lamang sa ere at tila bang nawalan ng malay. Animoy nawala ang kanyang ulirat na naroroong para bang naglakbay ang kanyang diwa. Napatitig naman ang halimaw at napatingala. Nag-aantay sa mga susunod na pag-atake nitong si Zen. Subalit na natili lamang na walang pagkilos itong binata. Dahilan upang tila bang magtaka ang halimaw. Marahan itong kumilos at umalis sa kanyang kinaroroonan. Tumawid ito sa lawa upang malapitan itong si Zen. Upang malapitan ang lahat ng kanyang mga kalaban. Ngunit sa panahong iyon, nang matawid niya ang lawa, saka pa lamang muling kumilos itong si Zen. At sa pagkakataong ito, hindi ang halimaw ang inatake niya, kundi ang tila bang upuang marmol na naroroong iniwan nitong serpiente. Agad na winasak ito ni Zen gamit ang kapangyarihan ng Fenrir at sumambulat sa kanila ang tila bang mga dugo. What's happened? Anong nangyari doon? Bakit yung marmol na upuan yung inatake ni paring Zen? Ang sabihin mo, bakit nagdugo at parabang nawasak na mga laman yung upuan? Ang upuang yon na para bang altar ang tunay na kalaban. Iyon ang halimaw at hindi ang serpienteng kaharap ni Zen. Tama itong si Sir Ed. Ang upuan ay isang ilusyon lamang. Naroroon mismo ang halimaw. Nakaharap at kalaban natin. Isang ilusyon ang malaking serpienteng kinakaharap ni Zen. Kamangha-mangha kung papaano itong napansin ng binata. Doon ay makikita nga ang isang maliit na uri ng nilalang na parabang aswang ang itsura. May 4 na mga kamay at tila bang napakalaking mga paa. Maihalin tulad ito sa laki ng isang kapre. Mas maliit ng dihama kumpara sa serpienteng kinakaharap nitong si Zen. Ngunit kapansin-pansin na nang tamaan ito ng pag-atake nitong si Zen, ay naroroong nagmistulang estatwa ang serpienteng dapat ay kinakalaban nila. Nagkalat ang dugo sa buong kapaligiran. Nawalan ng kinang ang libro at ang kalasag na taglay ng serpiente. At maya-maya pa, naging bato ang serpiente na basag at bumagsak. Papaano ba ako nakita dito? Papaano mong nalaman ang aking kinaroroonan? Madali lang. Siguro naman batid mo na hindi maaaring maitago ang nag-uumapaw na presensya sa oras ng labanan. Napansin ko na sa tuwing aatake ang halimaw na yon, nauunang magkaroon ng reaksyon ng lugar na to. Kaya naman sinubukan ko ang swerte ko. At tingnan mo nga naman, naririto ko lamang palang nagtatago. Sadali, huwag kang lumapit sa akin. Mamamatay ang mga kaibigan mo. Mamamatay?
Mga kaibigan ko, baka naman ikaw, hindi totoo ang mga sinasabi mo. Dahil kung talagang mamamatay sila sa pagkaubos ng pahina ng librong yan, kanina pa dapat. Kanina pang makailang ulit na nabuklat ang libro mula sa umpisa hanggang sa dulo. Ngunit hindi namatay ang aking mga kasamahan. Nililin lang mo lamang kami. Pinaniniwala mo kami sa sumpa dahil hindi naman talagang umiiral. Ngayon, pagbabayaran mong ginawa mo. Sandali! Teka, huwag niyo papatayin. Sa inyo na ang mga kagamitan ko. Hayaan niyo lamang makaligtas. Pasensya ka na rin. Naisip mo ba yan ang tangkain mong paslangin ng mga kasamaan ko? Wala tayong pag-uusapan dito. Kahit ibigay mo man sa akin o hindi ang mga sandatang gamit mo, kukunin ko ito sa'yo. Kaya naman paalam. At walang pag-aalinlangan na sinaksak nitong si Zen ang halimaw na mula sa pagiging anyo ng marmol na upuan o dambana ay nagbalik sa orihinal nitong anyo. Isang kahindik-hindik at nakakatakot na halimaw na parabang walang hugis. Tanging mata, bibig ang naroroon. Ngunit ang buong katawan nito ay parabang tubig na nabuo o nagkaroon ng pisikal na anyo. Parabang isang dikya nang matapos saksakin nitong si Zen ay natunaw. Ngunit ang akala nilang tapos ng labanan ay hindi pa pala. Dahil sa nang tuluyang malusaw at matunaw ang halimaw na sinaksak nitong si Zen, dumaloy ang dugo nito patungo sa lawa. Ang tunay na katawan ng kanilang kalaban. Ang tubig na naroroong nakapalibot sa lawa ay ang katawan ng halimaw na nang mapastanga ni Zen ay napukaw ang tunay na kaanyuan. Nag-umpisang yumanig ang buong kapaligiran. Nag-umpisang maglaho ang lawa at lumitaw ang dambuhala. What's the backpack of the man and angles that? Bakit parang walang katapusan yung halimaw na yan? Napas lang na yung serpiente at naging bato. Lumitaw yung parang dikya. Tapos ayan na naman. Anong ibig sabihin nito? Ang buong kuwebang bang ito ay halimaw? Hindi nating masasabi yan, subalit tingnan nyo. Tingnan nyo ang nilalang na yan. Mula sa pagiging nakakatakot na halimaw, unti-unti nahulma ang tila bang espiritual na diwata. Marahan itong lumapit kay Zen, ngunit hindi na maramdaman ng binata ang kapahamakan at tila bang intensyon ng pagpaslang. Lumutang na muli ang mga pantasmal, abismal na sandatang aklat at kalasag at lumitaw sa mga kamay nitong diwata. Ang diwatang ito ay walang figura. Liwanag lamang ito na parabang may pakpak. Marahan itong lumapit dito kay Zen, taglay-taglay ang sandatang kalasag at ang aklat. Huminto ito sa harapan ng binata. Wala na ang miyasma. Wala na ang bahid ng sumpa. At nagkaroon na rin ng malay ang apat sa mga kasamahan nila. Maliban pa doon, nawala ang mga sugat sa katawan nitong si Lakulas. Biglang nanumbalik ang enerhiya nitong si Jimeno. At maging itong si Fred ay tila bang nabalik ang kalakasan. Binabati kita, binata. Sa mahabang panahon ng pananatili ko sa kuwebang ito, ikaw lamang ang nag-iisang nagawang makapasa sa aking pagsubok. Sa mahabang panahon ng pananatili ko sa kuwebang ito, tanging ikaw ang nakatukoy sa tunay na kahinaan ng halimaw sa kailaliman. Bilang gantimpala, tanggapin mo ang kalasag at ang librong ito. Gamitin mo ng naaayon sa iyong pangangailangan. Ang kuwebang ito ay sanktuaryo para sa mga manlalakbay na kagaya mo. Ngunit kalaban para sa mga nilalang na may maitim na budhi at intensyon sa daigdig na ito. Sino ka naman? At bakit mong ibinibigay sa akin yan? Isa pa, para saan ang pagsubok na ito? Hindi naming hiniling na subukin kami ng mga nilalang na taga rito sa daigdig na ito. Isa pa, anong karapatan mo upang magpasya sa aming kaligtasan? Matalas ang dila, matapang, at may prinsipyo.
Isipin mo na lamang na parte ako ng mundong ito ang nagpapasya kung sino ang mananatili at mawawala sa kapatagan ng mga halimaw. Ang tanging pagpipilian mo ay tanggapin ang sandatang ito bilang gantimpala sa pagtatagumpay mo. Nalalapit na ang dilubyo sa ikalawang kapatagan. Ang inyong paglalakbay ay may kadiliman. Ang mga sandatang ito ay magiging malaking tulong para sa inyong lahat. Manatili kayo sa kuwebang ito hanggang sa lumipas ang huling bugso ng bagyo. Subalit pagkatapos nito, sa pagsikat ng pulang araw, lumisa na kayo o manatili kayo dito sa panghabang buhay. Hindi nagkaroon ng pagkakataon itong si Zen. Bago pa siyang tumugon, nalusaw na muli ang tila bang aparisyon o tila bang tubig na uri ng nilalang at nalantad sa kanila ang isang malawak, bakante at napakadilim na lugar. Wala na ang lawa, wala na ang lawa, wala na ang anupamang halimaw na kalaban nila. Wala na rin ang liwanag. Tanging isang madilim na lugar. Napakalamig. Nakakabingi ang katahimikan. Ito ang tunay na anyo ng kuwebang iyon. Ligtas sa anumang uri ng halimaw. Sa pagkakatagumpay nitong si Zen, naging aktibo ang depensa o proteksyon ng kuwebang iyon mula sa anupamang puwersa mula sa labas. Ito ang proteksyon para sa mga manlalakbay. Sa mga manlalakbay na magtatagumpay upang makapasa sa pagsubok ng isa sa mga tagapagbantay ng mundong iyon. Ang matandang nakaharap nitong si Zen ay masasabing sa kanilang daigdig ay nasa antas ng mga bathala. Ang tagapaggabay sa kalikasan. Ang may-ari ng teritoryo ng ikalawang kapatagan. At dahil nga sa ginawa nitong si Zen, sa kanyang pagtatagumpay sa pakikipaglaban, hindi lamang sa nabigay sa kanya ang libro at ang kalasag, bagkus, ang proteksyong bumabalot sa kanila ay hindi matitibag maging ng daluhong ng bagyong yelo na papasapit na sa kanilang lugar. Hanip, anong nangyari sa atin? Parang nanaginip lang ako. Totoo ba talaga na pinsala tayo ng sumpa? Bakit parang wala namang nangyari sa atin? Tingnan mo, ang kinis ng kutis ko. Parang bago akong gising dahil sa nararamdaman kong gaan ng piling. Oo nga, kahit ako, parang nag-imahinasyon lang ako na nagdudugo yung ilong ko. Kahit yung panghihina ng tuhod ko, hindi ko nang maramdaman ngayon. Mukha yatang napasa ilalim tayo sa isang hipnotismo. Lahat ng nangyari sa atin, para bang nasa isipan lamang natin. Tingnan nyo. Nang tingnan nila ang apat na nasa bingit ng kamatayan ay naroroong gumising na rin ang mga ito. At kagaya nila, ni isang galos sa katawan ay wala ito. Napagtanto nila, lahat ng nakita nila sa kanilang harapan ay tanging ilusyon lamang mula sa nilalang na nakaharap nila, mula sa pagsubok na napagtagumpayan nitong si Zen. Isang kakaibang pangyayari na halos hindi nilang maarok, maunawaan o maipaliwanag. Maging sila mang Abner, hindi nilang tukoy kung posible nga ba talaga ang nangyari sa kanila. Hindi na tuloy nilang masabi kung alin ang realidad at ang imahinasyon sa pagkakataong iyon. Nawala sila sa oryentasyon dahil parang totoong-totoo ang nangyari sa kanila. Parang pakiramdam nga nila ay nasa bingit na sila ng kamatayan. Subalit sa isang iglap, nawala ang lahat ng ito. Nawala ang takot sa kanilang lahat. Nawala ang pangamba at lalong-lalo na ang paghihirap na nararamdaman ng kanilang mga katawan. Tanging katahimikan na lamang ang naroroon at nabuhayan sila ng loob nang makita nila ang pagliliwanag ng kapaligiran dahil na rin sa kanilang mga tangan-tangang kagamit. Tunay ngang napakalayo ng realidad ng mundong ito mula sa daigdig na pinagmulan natin. At ang konsepto ng realidad at kapangyarihan dito ay iba ang antas kumpara sa konsepto ng kapangyarihan sa ating mundo. Zen, binabati kita.
Hindi ko mang naunawaan kung papaanong hinirang ka bilang matagumpay ng espiritong iyon. Ngunit dahil sa ginawa mo, nanatili tayong buhay at ligtas. Wala ho yun. Ginawa ko lang ang nararapat. Isa pa, hindi ko rin tiyak na magtatagumpay ako. Hula ko lamang ang ginawa kong pag-atake. Di ko talagang sigurado na may nilalang doon, pero iba kasi ang presensya ng upuang yun. What? Ibig mo sabihin, it's just a random chamba? Akala ko naman talaga pinagplanuhan mo yung pagsugod doon sa halimaw na yun. Ang totoo niyan, wala akong plano. Labis lamang talaga ang puot na naramdaman ko nang makita kayong mapinsala. Kaya naman sinugod ko kaagad, pero hindi kong alam na magtatagumpay tayo. Tingnan nyo, may karagdagan tayo sa mga sandata. Ang tanong, sinong gagamit niyan? Ayokong humawak ng libro na puro sompa. Baka kung ano pang mangyari sa akin at malasin ako. Sa tingin ko hindi na natin kailangan pang pagtalunan yan. Wala nang iba pang pinakaakma para sa mga sandatang ito, kundi si Ninang. Doon ay walang pag-aalinlangan na ibinigay nitong si Zen ang kalasag at ang aklat dito sa matandang aswang. Batid ni Zen na sa lahat ng kasamahan niya, si Ninang ang tanging may karunungan sa paglinang ng mga sumpa at itim na kapangyarihan. Kung magkagayon, ang kakayahan ng libro na nakuha nila mula sa kalaban ay pinakaakma para dito sa matanda. Ang kalasag naman ay ibinigay niya dito kay Sir Ed. Sa kanilang lahat, kailangan nitong si Sir Ed ang proteksyon hindi lamang para sa kanya, kundi sa kanilang buong grupo. Batid ni Zen na maaaring maibigay niya ito kay Fred, Nonoy, Kulas o Jimeno. Subalit, kapansin-pansin na sa kanilang lahat, ang karunungan, kapangyarihan at ang mga nalalaman nitong si Sir Ed tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa kanilang mga kalaban ay napakahalaga. Bagamat hindi ganoon kataasan ang kapangyarihan nitong paranormal expert, subalit ang kanyang bilis sa pag-iisip, ang kanyang galing sa pag-unawa sa kaganapan sa kapaligiran ay walang kapantay. At dapat lamang at kailangan na magkaroon ng mataas na depensa ang ganitong uri ng nilalang o individual para na rin sa kabutihan ng lahat. Maraming salamat dito sa kalasag, Zen. Ituturing ko ito bilang aking tanging yaman. Magiging malaking tulong ito sa pagdedepensa ko sa inyong lahat. Subalit ang katanungan ay ayos lang ba talaga ito sa iyo? Wala kang anumang pantasmal na sandatang taglay maliban dyan sa hikaw na para bang wala pa mang silbi magpasa hanggang ngayon. Sigurado po ako, higit sa kanino pa man, kayong dalawang nararapat na magtaglay nito, kaya naman sana'y tanggapin nyo na lamang po, Sir Ed. Isa pa, marami pang pagkakataon upang makakalap tayo ng iba pang mga uri ng sandata sa ating paglalakbay. Sa ngayon, ibig ko lamang na matiyak ang kaligtasan ninyong lahat. Wala nang ibang katanungan pa. Kaya naman wala nang nagawa pa itong sila Sir Ed kundi ang tanggapin ang kaloob nitong si Zen sa kanilang dalawa. Matapos iyon ay ang kanilang paghahanda sa kanilang lugar pahingahan at ang paglalagay ng seguridad sa buong kapaligiran. Lingid sa kanilang kaalaman na hindi na nilang kailangan pang gawin ito sapagkat ang proteksyon sa buong kuwebang iyon ay aktibo. At ibig sabihin, anumang masasama, anumang kapahamakan ang maaaring sumapit sa kanilang lugar, hindi nito magagawang tumagos. Dito na muna nating tatapusin ang ating kwento at sana po ay naibigan nyo ang maikling kasaysayan ng ating mga antingerong manlalakbay. Tunghayan po natin at pakatutukan ang susunod nating kabanata para sa istoryang ito at para naman po doon sa mga nag-aantay ng ating kwentong ang may akda. Naumpisahan na po natin ang unang episode nito at matatagpuan nyo po ito sa ating kabilang channel, ang Sir Ibarra Horror Hour. Sana po ay mangyaring mag-drop by kayo doon at magkomento po kayo kapag napakinggan nyo na. Kagaya po ng ginawa natin sa paglalakbay natin dito sa Midnight DJ, ay nangangailangan po ang ating Sir Ibarra Horror Hour ng karagdagang views upang magawa po nating masubugang ma-apply ito para po sa kanyang pagiging partner ng platform na ito. Kaya naman po aasahan ko ang full support ng lahat ng mga tagapakinig mula sa channel na ito. Maraming salamat po at mag-iingat tayong lahat at sa muli po, ito ang inyong lingkod na narrator na si Sir Mar ng Midnight DJ Tagalog Horror Story.